ng ating pananampalataya. Although ang ating pong pag-uusapan ngayon ay nakatutok po mga kapatid para sa mga kababaihan. Specifically, sa mga nanay, kababaihan at specifically sa mga nanay. So nakita natin kanina kung paano sa mga batang kalagayan pa lang ng mga anak ng Diyos ay hinuhubog na niya para sa ministry. At kitang-kita po natin, hindi niyo po ba napansin yung mga bata? 16 po sila, binilang ko. 16. Pero dadalawa po doon yung lalaki. Ang 14 doon, mga babae. Alam niyo po sa ministry, masakit mga aminin namin ni Pastor Vicky. Pero sa ministry, ang masisipag po talaga dyan, makita natin katuwang ng mga pastor, mga manggagawa, karamihan po mga babae. Kasi yung mga tatay natin nasa trabaho, nagpo-provide po ng ating mga pangangailangan. Ang may panahon ay ang mga nanay, kung hindi rin lang career-oriented yung mga nanay, sila po yung kadalasang may panahon. And statistically, they outnumbered talaga. Ang mga kababaihan na outnumber talaga nila ang mga lalaki. And they also outlive yung mga lalaki. Kaya kadalasan makikita natin, pareho bang balong tawag, balong lalaki, balong babae? Kadalasan, masakit bang aminin, ang kadalasan makikita natin balong ay mga babae. Madalang natin makita ang balo ang mga lalaki. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon sa harapan ng Panginoon. Ngunit makita natin all throughout the Bible, ang mga kababaihan po ay talaga namang ginagamit ng Panginoon sa pagpapalaganap ng Kanya pong kaharian dito sa ating sa lupa. Okay? Ngunit, mga kapatid, tandaan natin, mga nanay, mga kababaihan, hindi naman po pakay ng Panginoon sa atin ay ang ating kaligtasan. Hindi lang po pakay ng Lord na iligtas ka at dalhin ka sa langit. Hindi naman po ganoon. Ang plano po ng Diyos, bago niya tayo dalhin sa langit, mga kapatid, tayo po ay baguhin niya dito sa lupa. Okay? At kaya po dumadami ang mga mananampalataya ng Diyos sapagkat ginagamit niya rin ang mga nauna po niyang tinawag, ang mga nauna po niyang niligtas. At sa pamamagitan po ng mga buhay ng kanyang mga niligtas, napapalaganap po ng Panginoon ang kanyang kaharian. Okay? At kadalasan doon, mga nanay ang ginagawang frontliner ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, ang ating pong pakay ngayon, o paksa, ay Women of God Conquering the World for Christ. Okay? Conquering the world for Christ. Pero hindi po madali yun. Hindi po madali na ang isang tao ay magagamit ng Diyos para mapapaniwala niya at maakit ang kamukha niyang tao papunta sa ating Panginoong Kristo. Hindi po ganun kadali. At itinuturo po sa atin ng Biblia, ng banal na kasulatan, ano po talaga ang dapat makita, lalo na sa mga babae, para magamit sila ng Panginoon, mahatak nila ang sanlibutan papunta kay Kristo. Hindi sila maniniwala sa atin kung sasabihin lang ng mga labi natin, ako mananampalataya, ako ano naman Diyos, ako Kristiyano, ako hinirang, halika, sumama ka sa akin sa Panginoon, sumama ka sa akin kay Kristo. Hindi po ganun kadali, lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi po sinabi mo na mananampalataya ka, na tinanggap mo ang Diyos, at ngayon ay ligtas ka, ay maaakit mo na ang sanlibutan papunta kay Kristo. Ano po talaga
ang ginagamit ng Diyos para ang sanlibutan ay maakit niya papunta sa Kanya. Ito po mga kapatid, lalo na sa mga kababaihan, ang binagong buhay ng Diyos. Kailangan kakaiba ka kumpara sa mga tao sa sanlibutan. Kasi kung titignan ka nila at kapareho ka rin nilang chismosa, kapareho ka rin nilang madamot, kapareho ka rin nilang matapang, kapareho ka rin nilang ayaw sumunod, ibig sabihin, mga kapatid, walang kapangyarihan ang buhay mo para mahatak mo ang sanlibutan papunta kay Kristo. The very purpose why we came to worship God and to have fellowship with each other, mga kapatid, ay para magpalakasan tayo at malaman natin ang pamamaraan ng Diyos. Paano niya inaakit ang mundo papunta sa Kanya. Malaking porsyento po sa inyo mga kapatid, naniniwala ako, na nung tumingin kayo dito sa mga taong ginamit ng Diyos para maitayo ang iglesia, nung tumingin kayo kay Pastor Dicky, tumingin kayo sa kanyang asawa na si Sister Mars, tumingin kayo sa kanilang pamilya, tumingin kayo sa kanilang kasipagan, tumingin kayo sa kanilang ginagawa para sa Panginoon, malaking porsyento mga kapatid, yun ang naging dahilan. Bakit na-establish ang iglesia dito sa Binukawan, baga? Okay? Hindi tayo naglulukuhan sa Panginoon. Hindi natin pinapahanga ang sanlibutan dahil magaling lang tayong magsalita. Natututunan ng sangkatauhan na lumapit sa Diyos sapagkat nakikita nila ang pagbabago sa mga nagsasabing anak sila ng Diyos. Okay? Kaya huwag po kayong magugulat sa ating pong pag-aaralan ngayon na sinasuggest ng banal na kasulatan sa kung ano ang dapat nakikita sa isang babae o asawang babae ng Panginoon. Okay? Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Proverbs or Kawikaan, chapter 31, verses 10 to 13. Babasahin po muna natin and then tatalakayin natin mamaya. If you have your Bible, please kunin niyo po yung mga Biblia. If you have your Bible, please buklatin natin sa aklat ng Kawikaan, chapter 31, verses 10 to 30. Okay. And we will read. Basahin po natin mga kapatid. Ang huwarang may bahay. Bago po tayo pumunta mamaya sa patuloy na kaligayahan natin sa pag-fellowship, alamin po natin ano talaga yung tunay na pakay ng Lord, bakit tayo nagsasama-sama ngayon. Ano ba talaga ang gusto niyang ilagay sa ating mga puso at isipan upang ang kaligayahan natin mamaya sa ating fellowship ay mas maging makatotohanan at malalim. Kawikaan chapter 31 verse 10 to 30, it says, mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit na mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at hindi kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang lilo at saka ng lana.
Tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan. Pati na ng gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitignan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay pinagpapatanim ng ubas. Gayunman naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi, makikitang nagtitiyaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulit at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahihirap at sa nangangailangan ay bukas ang kanyang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw, sapagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na kubrikama at damit na pinong-lino ang dinaramit niya. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuhan at wala siyang pangamba sa bukas na daratan. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Inagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Magdaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Okay? Iba po ang paraan sa Panginoon para sumikat tayo sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Hindi po ito katulad ng sanlibutan. Huwag nating gagayahin ang pamamaraan ng sanlibutan para mag-gain natin kunwari ang respeto, ang tiwala, ang kumpiyansa ng mga kapatid natin o mga taong nais nating akitin papunta sa Panginoon. Hindi po ang kagandahan ang batayan natin sa gawain ng Panginoon, kundi ang buhay na nakikita nating binabago ng grasya ng Diyos. Isa-isahin po natin mga kapatid. Una sa lahat, hindi tayo mananagumpay sa paghihikayat para kay Kristo kung hindi, mga nanay, tayo nagtataglay ng isang makadiyos na pamumuhay at katangian. Maaaring sa binasa natin kanina, magugulat tayo. Parang sa isip natin, Pastor, walang ganyan. Wala naman talagang ganyan, Pastor. Exaggeration ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, kung ganun po tatakbo ang ating isipan, na ang nakasulat dito sa ating pinaniniwalaang basihan ng ating pananampalataya ay exaggeration o hindi totoo, malaki po ang problema natin. Ibig sabihin, hindi na natin magagamit ang Biblia para maging basihan para sa ating pamumuhay, maging basihan ng ating paninindigan sa pananampalataya. But it is all written here in Proverbs or Kawikaan. At itong nais ng Diyos, itong plano niya, bakit siya nagliligtas? Pakinggan natin mabuti, mga kananayan,
Bakit siya nagliligtas ng mga nanay? At bakit marami sila, kagaya ng pinag-uusapan natin? Sapagkat sa kanila, mababanaag ng sanlibutan ang maliit na pagkakakilanlan ng isang iglesia. Ang iglesia po ay tinuturing na parang isang babaeng papakasalan ng Panginoon sa kanyang pagdating. Hindi po lalaki ang iglesia kung ituturing. Babae. Siya ang bride na pakakasalan ng Diyos. At sa pamamagitan ng mumunting typology, o ibig sabihin, mumunting example sa kababaihan, mababanaag kung ano dapat ang makikita sa iglesia. Okay? At nahanay po dito ang lahat. Sinasabi ng Proverbs chapter 31 verse 10, a wife of noble or godly character, meron pa ba tayong makikita? Yan po yung unang binanggit kanina. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Sa English po, patanong tong sinabi. A wife of noble character, who can find? Makakita pa ba tayo? Tinatanggap nila ba mga kananayan na hindi na tayo makakakita ng ganito? Tinatanggap nila ba? So therefore, kung hindi natin tinatanggap, mga kababaihan, dapat tayong pumupuntirya at inaalam natin sa banal na kasulatan ano ang ginagawa ng Diyos sa mga kababaihan para magamit sila ng Diyos na gamiting channel para mahatak ang sanlibutan papunta sa Panginoon sa Kristo. Anong karakter ang meron dapat tayo mga nanay? Kayo mga nanay, para mas makita nating epektibo ang ating iglesia para sa Panginoon. How can we conquer the world for Christ? Hindi sa salita lamang, merong component ang salita, pero dahil napakahirap ng kalagayan ngayon, ang labanan ngayon mga kapatid ay buhay sa buhay. Titignan ka, titignan ng buong pagkatao, titignan ng bakuran mo, titignan ng sambayan mo, titignan ng pamilya mo, titignan ng patutuo mo, titignan ng karakter mo, bago sila magsasalitang, oo nga, tama nga siya. Kailangan ko nang ipasakop ang aking buhay sa Panginoon para mangyari sa akin ang kaparehong nangyayari sa Kanya. Okay? Ano yun? Una, verse 11. Ang isang babae ay dapat makuha niya ang buong tiwala ng kanyang asawang lalaki. Okay? Payag ba kayo doon? I'm sorry. But this is the scripture. If you want to be an effective channel of blessing of God for the world, para maakit natin papunta kay Kristo, ang una, mga kapatid na babae, na mga nanay, kailangan yung makuha ang buong tiwala, ang buong kumpiyansa ng asawang lalaki. Sa paanong paraan? Pag tinignan kayo ng inyong asawa, ang nakikita sa inyo ng inyong asawang lalaki ay pakinabang at hindi kalubihan. Okay? Pag tinignan kayo ng inyong asawa, kailangan ang nasa isip nila, salamat po, O Diyos. Salamat po. At ibinigay niyo sa akin ang aking asawa. Sapagkat siya ay katuwang ko. Pakinabang siya sa akin. Hindi siya. Bilmo ko niyan. Alam niyo yung kanto na yan?
sabi ng minamahal, pakinabang siya at hindi siya kalugihan. Yun ang una. Kailangan mahusay ka muna sa iyong asawa at sa iyong pamilya. Bago mong tingnan, uy, marumi ang bakod niyo. Kailangan nagwalis-walis ka muna at malinis ang iyong bakuran. Bago mo mabago ang buhay ng ibang tao, kailangan mo siya sa atin. Nagbabago ba ang buhay mo? Pasensya po tayo, tapatan ko ang salita ng Diyos at kailangan nating makita. Pangalawa, verse 12. Pangalawa, hindi ka nagsasawang maglingkod. Listen very carefully. Baka ayaw nyo ng pakinggan kasi very offensive. Pero pakinggan po natin mga kapatid. Sapagkat walang ibang paraan ng Diyos na binigay, kundi ang patutuong pinakita niya sa kawikaan. Hindi ka nagsasawang maglingkod at laging sa ikabubuti ng iyong asawa, ng iyong pamilya, ng iyong mga anak, ang nasa isip mo. Okay? Hindi ka nandun, hindi ka nag-aaksaya ng panahon sa pundahan. Alam niyo yung pundahan? Sa papag. Tayo mga Pilipino. Mas marami ang panahon natin sa papag. Alam niyo yung sa papag? Yun yung meeting place eh. Meeting place ng mga ano? Marites! Hindi mo inuubos ang panahon mo sa papag. At mag-uusap kayo ng kasiraan o anumang pangit sa inyong kapwa. Hindi yun ang nakikita sa iyo. Kundi iniisip mong palagi anong mabuti sa iyong asawa, sa iyong pamilya. Yun ang focus mo. Pangatlo, verse 13. Mahusay ka sa gawaing bahay. Ayaw nang pakinggan yata ng iba. Mahusay ka sa gawaing bahay. Hindi pwedeng pagdating ni Mister, galing trabaho, gutom na gutom. Ma, saan yung pagkain natin? Oh, una pa na. Tsaka ko palang gagawa ng pagkain. Ano ulam natin? Wala nga eh. Sana bumili ka na, papunta dito. Bili ka na na. Yan ang sinasabi dito. Hindi ito sinasabi ni Pastor ha? Although parang pumapabor para sa mga lalaki, hindi po ito ang sinasabi ni Pastor. Yan po ang sinasabi ng kawikaan. Verse 14, mahusay ka sa pangangalakal. Ano ibig sabihin nun? Binibigyan ka ng budget sa kasama mo, di ba? Malaki ba yung budget na binibigyan ni Mister? Papasensyahan natin kung si Mister ay pagod na pagod, pero kakaunti lang yung kanyang produce o kakaunti lang yung kanyang kita sapagkat yun lang ang kakayanang sinusweldo sa kanya. Pagod na pagod siya, pero bibigyan kanya ng sweldo, pero yung sweldo na binibigay niya ay hindi sapat. Sabi naman ng nakasulatan, sa verse 14, dapat mahusay ka sa pagbabudget. Tinutulungan mo si asawa mo para pagkasyahin yung kakarampo na kinikita niya. Okay? Sapagkat alam natin nagtatrabaho siya, pagod siya, at yun lang ang kakayanan niyang kumita. So tutulungan mo siya. Mahusay ka, ibig sabihin, pagpunta ng palengke, alam mo na kaagad. Alam mo na. Kung paano bumili, marunong kang tumawad. Napapagkasya mo. Kaya hindi ka na napupunta sa mga uutang ako kay ganito, uutang ako kay ganyan. Okay. Verse 15. Mahusay sa pagkain at pangkalusugan ng pamilya. Mga nanay, ang statistics ngayon, maagang namamatay ang mga tao. Okay? Maaga, lalo sa mga lalaki. Ang lifespan namin ay 60, sa inyo 70. Anong dahilan bakit maagang namamatay ang mga lalaki?
Anong sinasabi ng siyensya? Kalusugan. At saan nanggagaling ang kalusugan? Sa kinakain. Lagi mo bang inaaya si Mister at mga anak mo? Jollibee na lang tayo. McDo. Masarap yun, pero hindi mahusay sa kalusugan. Okay? Kailangan nyo rin iniisip ang pangkalusugan ng inyong pamilya. Verse 16. Konti na nga ang kinikita, konti na nga ang iniintrega ni Mister, pero sinasabi ng banal na kasulatan, ang mga nanay ay dapat mahusay mag-impok. Mahusay magtipid. Verse 16. Alam niyo na. Ang uso kasi ngayon mga nanay, yung flawless ang mga babae. Ang tawag doon, tiis ganda. Yan ang magagastusan. Magtitiis na ilang oras doon sa parlor. Tiis ganda, pero gagastusan. Kailangan mahusay kang mag-impok. Alam mo dapat yung ginagastos mo, kung ano lang talaga yung mahalaga, yung magmamatter para sa pamilya. Verse 17, maingat sa sariling pangangatawan. Although, ang mga nanay ay talaga namang aaminin namin mga tatay na pagod yan. Okay? Walang panahon ng pagtatrabaho niyan sa bahay. Halos lahat ng gawaing bahay ay sa mga nanay. Kahit na pagod siya, sinasabi pa rin ng banal na kasulatan na marunong siyang ingatan ang kanyang sarili. Okay? Iingatan mo ang iyong sarili. Sapagkat walang inilagay ang Diyos na mag-aalala at gagawa sa mga bagay na iyon, walang ibang binigyan ng assignment na yun, mga kapatid, kundi ang mga nanay. Okay? Huwag muna natin pag-uusapan yung mga tatay, nakapokus tayo sa mga nanay. Merong ibang assignment ang mga tatay na maaring mas mabigat kaysa sa inyo. Mas mabigat sa mga nanay. Kailangan nyo makita ano ba talaga yung ordained na gawain at karakter na nais makita ng Diyos sa mga nanay para makaakit sila ng sanlibutan papunta sa Panginoong Hesukristo. Verse 18, masipag at matiyaga. Meron ba kayong checklist? Na-check nyo ba lahat ng sinag-uusapan natin? Ito ganito ko, ito ganito ko, ito ganito ko. O na-e-ekesa natin lahat. Masipag at matiyaga. Verse 19. Bibilisan na natin. Verse 19. Hindi nag-aaksaya ng oras. Mga nanay, saan natin ibinabaling ang buo nating oras? Saan natin ginagastos ang oras natin? Meron ba tayong TV? Meron ba tayong internet? Meron ba tayong Netflix? Doon ba natin, inuubos ba natin ang mga movies sa Netflix sa buong maghapon? At nakakalimutan na natin ang ating mga gawain. Kailangan hindi siya nag-aaksaya ng oras. Verse 20, matulungin at hindi maramot sa mga nangangailangan. Yan, isang karakter to, mga kapatid, na dapat makita sa mga nanay. Mabanag ng sanlibutan. Take note, matulungin sa mahihirap at sa mga tunay na nangangailangan. Ang ibig sabihin, mga kapatid, sapagkat sinabi nga natin kanina, na yung pag-iimpok mo ay dahil sa pagod at hirap ng iyong asawa, unti-unti kang nag-iipon, kailangan mahusay kang steward o tagapangalaga ng kayamanang pumupunta sa iyo o binibigay sa inyo ng Panginoon. Let us be specific. Matulungin ka sa mga
mahihirap ang mga nangangailangan. Kapag nilapitan ka ni kumare o kung sino man gustong humiram sa iyo, at ang kanilang dahilan ng panghihiram ay hindi naman lehitimo para sa luho nila, papahiramin niyo ba sila? Bakit? Kasi ang sabi ng kasulatan, sa mga tunay na nangangailangan. Hindi pagdaramot ang hindi pagpapahiram sa mga taong lumalapit na hindi naman lehitimo ang kanilang pangangailangan. Okay? Verse 21-22, naging handa sa mga panahon ng pangangailangan at sa anumang kapanahunan. Dahil mahusay kang magsayos ng pamilya, lagi kang nag-a-anticipate. Paano kung magkaganto? Paano kung magkaganyan? Meron kang mga buffer na pamamaraan, buffer na mga pondo, mga paghahanda. May dumating man sa iyong kapagsubukan. May dumating man sa iyong pangangailangan. Verse 23, siya ay kailangang makitang iginagalang ng kanyang asawa, ng kanyang kasawang lalaki, at ng kanyang mga anak. Napaka-importante. Yan yung si Pastor Dicky, siyang pastor nyo dito. Kailangang mababanag nyo kay Sister Marge na nandun yung kumpiyansa ni Pastor Dicky sa kanya at nandun yung kanyang pagtitiwala sa kanyang asawa, sa paggalang sa kanyang asawa. At kailangang makita nyo, mabanag nyo sa kanilang pamilya. Ilan yung anak nyo ngayon, Sister Marge? Baby pa yung isa. Kailangan yung makita na ang mga batay lumalaki, isinasayos nila, at nakikita nyo inire-respeto nila ang kanilang nanay at ang kanilang ama. Okay? Ang may mahusay na pamamaraan para mangyari yun ay kayong mga nanay. Okay? And then verse 24, productive. Sabihin, mahusay sa pagkakakitaan. Hindi lang kayo mga nanay ang tigagastos ng kinikita ng inyong mga asawa. Kailangan din, sabi ng Kawikaan, chapter 31, na mahusay kayong mag-isip ng pantulong o pandagdag sa kinikita ng inyong asawa. Okay? May mga nag-iingan dito, malamang nagagamit sila ng Panginoon patungkol doon. Verse 25, kagalang-galang ang kaanyuan. Walang pagkabagabag sa anumang darating na kaharapin. Kagalang-galang na kaanyuan. Huwag tayong gagaya sa sanlibutan. Mga nanay, lalo na kayong may mga asawa na. Mga nanay, kung gusto nyo maakit ang sanlibutan papunta kay Kristo, kailangan makita kayo ng sanlibutan, ng sangkatauhan na kagalang-galang ang kaanyuan. Huwag niyong gagayahin ng sanlibutan na usong-uso ngayon, na lalabas kayo ng bahay, ang suot niyo ay, ano yan? Ano tawag sa ganon? Short. May mga asawa na kayo. Hindi niyo na kailangan pangalandakan na maganda ang katawan ko. Bibili lang sa tindahan, nakasandong spaghetti, nakashort. May asawa na kayo. Ang kailangan lang makakita noon ay ang inyong asawa. Kung gusto niyo maakit ang sanlibutan papunta kay Kristo, maging kagalang-galang ang kaanyuan ninyo. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi kayo pwedeng makipag-usap patungkol sa Panginoong Jesucristo na pupunta kayo sa outreach, napit-napit ang suot nyo, mayroong cleavage sa ano nyo, pit-napit ang kasuotan nyo, kitang-kitang hubog ng katawan at sasabihin nyo, alam mo mabuti si Kristo. Sino ang papansinin? Si Kristo ba? O kayo? Yan ang tandaan natin mga nanay. Kailangan kagalang-galang ang inyong kaanyuan. At
hindi kayo nababagabag sa anumang darating at anumang kakaharapin, sapagkat ang buhay nyo ay nakahanda. Sapagkat constantly, consistently, meron kang mahusay na pakikipagrelasyon at komunikasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Okay? Verse 26, may kakayahan o kahusayan sa pagpapayo ng karunungan. Kailangan yung asawa ng pastor, si Sister Marge, sapagkat mas marami ba yung nanay dito o mga tatay? Member. Nanay, di ba? Ganun din sa amin eh. So, mas marami mga nanay. Dito, kung mga nanay ang magpapakounsel, hindi pwede si pastor. Tapos nakasarado yung ang tawag dyan? Yung kwarto. Hindi pwede magpa-counsel ang isang babae. Kahit pastor pa yan, na silang dalawa lang. Kung babae ang magpapakounsel sa asawa ng pastor. Or, kasama yung asawa ng pastor sa kwarto habang meron counseling. Okay? Pero, mas mainam na si Mrs. ni Pastor, siya ang nagka-counsel doon sa mga babaeng gustong magtanong ng karunungan. Ang ibig sabihin, kailangan ang asawa ng pastor o ang isang babae, isang godly woman, ay mayroong imbak na karunungan mula sa Diyos at marunong niyang i-counsel o turuan ang nangangailangan ng mga kasagutan. Okay? Doon yung maaakit ang sanlibutan. Kapag may naiintindihan silang, nakukuha sila sa inyo na hindi nila makuha sa mga kumare nila na mga marites. Yan. And then, verse 27, mapagbantay, mapagmatyan sa mga nangyayari sa kanyang pamilya. Hindi siya pumapayag na mapaniwara ang kanyang mga anak. Sa unang pa lang, nakikita na niya na meron yatang mali sa nangyayari sa anak ko. Kausapin ko nga, alamin ko kung anong nangyayari. Ibig sabihin, mapagmatsyag siya sa nangyayari sa kanyang sambahayan. Hindi siya papayag na mapasok ng dyablo ang kanyang sambahayan at wasakin ang isipan at relasyon sa kanyang sambahayan. Verse 28, iginagalang ng kanyang asawa at mga anak. May dalawa na lang. Verse 29. Verse 29, nakahihigit ka kesa sa karamihan. Kailangan makita mo yung sarili, nanay, babae, anak ka ng Diyos, nababago ang buhay mo at nababanago ang sarili mo na nakahihigit kaysa sa maraming tao sa sanlibutan. Okay? Nakikita mo sarili mo. Lamang ka sa karunungan sa Diyos, ha? Kasi maraming babae, doktor, attorney, engineer, hindi yung karunungan na yun. Yung karunungan sa buhay. Nakikita mo sarili mo na meron kang higit na karunungan sa pamumuhay kaysa sa marami sa sanlibutan. Lastly, itong napaka-importante, verse 30, may takot, may pananampalataya, may paggalang, at makatotohanang pagsunod kay Yahweh at sa ating Panginoon Hesus Kristo. Mga nanay, tandaan natin, hindi madaling magamit ng Diyos para maakit natin ang sanlibutan papunta sa Kanya. Ang unang ginagawa ng ating Diyos, binibigay sa iyo ang Kanyang grasya. Sapagkat hindi natin kayang magbago. Yan ang totoo. Ang totoo, hindi natin nakikita ang ating sarili. So, sinasadya, so binibigay na requirement ng Lord sa atin, pakinggan natin mabuti. Ang totoo, hindi natin nakikita. Meron tayong nakikitang mangilan-ngilan
Pero hindi natin nakikitang nangyayari sa atin ang kabuuan. Pero tandaan natin mga kapatid, yun dapat ang punteriya ng ating isipan. Pinupunteriya ng ating isipan na maging mahusay tayong kagamit-gamit para sa ministeryo at kaharian ng Diyos. At paano mangyayari yun? Paano natin makukonquer ang sanlibutan papunta sa Kanya? Kapag nakikita natin ang ating buhay, kakaiba tayo kaysa sa nakikita natin sa sanlibutan. Mabuhay kayo mga nanay, patuloy namin kayong ipapanalangin at patuloy niyong i-conquer ang sanlibutan papunta sa ating Panginoong Kristo. Palakpakan po natin.